mensahe ang Lord sa'yo dyan. Amen. Talaga, pastora, init-init. Anong mensahe ni Lord sa akin? Aba, may mensahe pa rin ang Lord sa'yo. Amen. Pag sabi nga ng anak ko, Mommy, how did God paint the sky? Sabi niya, wow! Sabi ko sa kanya, you ask Him. Tapos tumawa siya, how do I ask Him? Sabi, you pray. Sabi ko, because every time you pray, you are talking to the God who created the skies. Sabi niya, wow! God is such a good painter. Sabi niya, yes. And for that young boy, just a 4-year-old boy, to realize how great the God that we serve is, it's a slap on my face. Na kung minsan tayo, pag may pinagdaanan, nalilimutan natin ang kadakilaan ng Diyos. Na siyang nagsabing, anak, hindi kita iiwan, kailanman, hindi kita bababayaan. You know, hindi ko alam paano ko ipapasok ng message kasi sabi ko, Lord, walang intro yung message ko. Message agad. Sabi ko, walang intro. Sabi niya, ako nang bahala mag-intro. Sabi niya. So, our topic for today, I cannot put a title kasi ang lawak. So, ginawa ko na lang ng title is The Presence of God. Kasi marami tayong masasagasaan tungkol sa presence of God. So, bahala na kayo kung anong gusto niyo pang i-subtitle, pero yung major title natin, we're gonna talk about the presence of God. Ano ba ang, pag sinabing presence, ano yun? Presensya. Diba? Pag sinabing presence of God, presensya, pastora. Oo, pag sinabing, tatanungin kita, nandyan ba ang presence of God sa buhay mo? Amen. Simple lang, pag present siya, present siya. Yeah. O yun, napakadali, di ba? Define the presence of God. Present siya. Di ba? Pag sinabi mo, andito ang presensya ng Diyos, ibig sabihin, present ang Lord ngayon. Amen. Minsan, absent ka, siya present. Minsan, present ka, pero absent-minded. Pero ang Lord, ang presensya niya, present lagi siya. Amen. And I want each and every one of us to understand. Excited si baby. Yes! Sabi ni baby. I want each and every one of us to have a strong foundation that the God that we serve is all present. Amen. God is omnipresent. Ito, isa sa mga karakter ng Panginoon na hindi kailanman makukuha ng kahit na sinong nilalang, kahit na tao, kahit pa magical creature, o ano yan, walang ibang omnipresent. That is an exclusive attribute of God. Okay, siya lang yun. Ibig sabihin, present siya ngayon dito, present siya doon, present siya kahit saan. Hindi siya limitado ng kahit na anong boundary, lugar, city, locality. There is no place that He cannot be. Nagtuturo ako doon sa Hong Kong at may nagtanong sa akin, medyo pilosopo siya, pero sincere naman yung heart niya. Sabi niya, Pastora, kung sinasabi mo that God is omnipresent, ibig sabihin, present din ba si God sa hell? Oh, di ba? Nanahimik ang buong klase. Ha? Nanahimik ang buong kongregasyon. Pati kayo nanahimik. Ano kaya ang sagot? Manalangin tayo para turuan tayo ni Lord ng sagot. Let's pray. Hallelujah. Panginoon, excited kami sa sasabihin mo sa amin ngayon. Gutom ang mga spirito namin, Panginoon, na kumain muli ng iyong salita. Pagkat sinabi mo sa iyong salita na kami ay nabubuhay, hindi lamang sa pisikal na pagkain, ngunit sa spiritual na pagkain, ayon sa iyong salita. Banal na Espiritu, kayo po ang mag-speak, kayo po ang mag-minister, kayo po ang magpaliwanag sa bawat isa sa amin, sa mensaheng maririnig namin, na maging ang mga simpleng isip lamang ay makakaarok, Panginoon, ng mga bagay na nais mong ilagay sa amin. Pakalakasin mo po ang bawat isa na nangangailangan ng kalakasan at sa mga kapatid kong nananalangin ng instruction at direksyon, Panginoon. Let your word be the lamp unto our path, O Lord God. Show us your way.
and let your presence be made manifest in this place. We thank you, Lord, and by faith, we already thank you for the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Balik tayo sa tanong. Kung si God ay omnipresent o present sa lahat ng lugar at wala siyang limitasyon, Pastora, ibig sabihin ba nasa hell din siya? Sino may alam na sagot? Okay lang. Sino gustong tumayo at mag-explain? It's okay for me. If you can impart enlightenment about this topic. Nag-iisip si Daddy Arnold. Ano? Nag-iisip sila. It's okay. Sige. Ayan. Si Brother Bayan. Halika dito, Brother Bayan. Dito, palakpakan natin ang Lord sa buhay niya. Diba? Courage. Yes, dahil sinabi rin yun ni David. Kahit saan ako magtago, even when I go to the pit of hell, you're there. Sinabi niya sa word niya. Yes. Nasaan yun, Kuya? It's okay, tulong kita. Psalm 139. Tingnan natin, ha? Verse 7 to 8. Para, thank you, Brother Bayani. Palakpak ulit kay Lord. Kay Lord. Actually, it is really courage, ha? Na pumunta dito. And, yan. Basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Where can I go from your spirit? Or where can I flee from your presence? If I ascend to the heaven, you are there. If I lay bed in hell, behold, you are there. But I want to make a balance to you that you cannot tell me, nasa hell din naman pala si God. Bakit pa natin yung pinopursue na hindi papunta sa hell? Nandun din naman pala si Lord. No, because hell is the place of the wrath of God. Hell is the place of the anger of God. Hell is the place of the punishment of God. And just because it is not good for us, it's not comfortable, it's not nice feeling, it doesn't mean that God is not there. But because God is a God of order, that is the place He assigned where His anger will be made manifest. That means, yung theology natin that God is omnipresent is not destroyed, not twisted, kasi kahit sa hell, nandun ang presensya ng Diyos, pero ang manifestation ay anger, wrath, and punishment. Luminaw ba? Yes. Amen. Kasi may mga kaibigan tayong mga pilosofo, di ba? Kita na lang tayo sa impyerno. Nandun din naman ang Diyos na sinasamba nyo. Sasabihin nila, no. Because you know that the presence of God, though He is all present, what is made manifest in hell is His anger. At buti na lang, napakatalim ng Diyos. Actually, habag pa ng Diyos. Kasi kung isiniclude niya, no? Isineparate niya. At dito lang sa lugar na to niya i-express yun. Diba? Kasi mahirap kung at in the instant, pag may ginawa tayong kasalanan, bigla magiging hell yung buhay natin. Diba? Buti na lang may isang secluded place. And that's how awesome God is. So we're back in our foundation that God is ever present. All present. Kahit saan tayo magpunta, nandun siya. Walang lugar, walang sitwasyon, walang circumstance na hindi niya kayang puntahan. Amen. Nag-iisip na iba. Paano sa bar? Paano sa inuman? Paano sa mga lugar ng sugalan? Paano sa mga pot session? Naandun din ba ang Diyos? Yan. Naandun ba ang Diyos? Diba? Yung palang mga tanong, oo nga no. Ano ba ang Diyos? Kung nandun siya lugar ng kasalanan yun Naandun ba ang Diyos? The problem is, Christians do not understand the difference between the omnipresence of God and the manifest presence of God. Pag sinabi mong God is omnipresent, kahit saan pwede niyang puntahan, pwede niyang i-access,
Walang access denied kay God. Kahit unauthorized personnel keep out, may mga ganun. Si Lord pwede niyang pasukin lahat. Pero, iba yung manifest presence of God. Let's talk about the word manifest. Uso yan, pastora. Nakikita ko yan sa Facebook. Manifesting. Hashtag. Manifesting. I-manifest mo na yarn, sabi ng generation ngayon. Di ba? So, in simple terms, Gen Z, pwede niyo ba kami i-enlighten ano bang ibig sabihin ng manifest? Gen Z, Gen Alpha, Alpha masyado pang bata eh. Mga Gen Z, mga Gen Y, mga millennial, ano bang ibig sabihin ninyo pag sinasabi niyo, i-manifest mo na yan? Ano ibig sabihin na? Anyone? Yes, halika. Halika, Brother Aaron. Pag sinabi ng yung sila sa generation nila, ano ba ibig sabihin ng i-manifest? To manifest in my generation, when we say we're manifesting something, we're claiming it so that it actually happens in our lives. We're claiming the idea. Thank you. So sabi niya, kiniklaim na daw nila para mangyari, mag-materialize, maging totoo, maging actual. Di ba? Yung sinasabi na, kunyari, this year, travel goals. Thailand, ay hindi, nag-earthquake doon. Sa ano na lang, sa Myanmar, ay hindi, mas lalo. Ako na mga ganyan. Tapos sasabihin ng generasyon nila, manifesting. Sa kanila, para mag-turn yung unseen to a seen reality, yun yung manifesting. In the Bible, sa New Testament, when they use the word manifest, it is to convert an unseen thing to become a seen and tangible thing. Okay? So, medyo similar naman, di ba? Yung paggamit ng generation ngayon doon sa New Testament na ginamit na acts pag-manifest. So, ibig sabihin, yung hindi kita, magiging visible, makikita. Yung hindi mo alam kung nandyan, hindi mo ma-discern kung nandyan, magiging sensible sa yung 5 senses. Ano 5 senses mo? Sight, hearing, smelling, taste, at touch. So magiging pag sinabing a manifested presence, ibig sabihin, it is a presence that you can sense. Yung dating hindi makita, hindi mo mapatunayan, wala kang ebidensya, nagkakaroon na ng ebidensya, nagkakaroon na ng katotohanan, nagkakaroon na ng proof na totoo. So, ibig sabihin, pag sinabi ko, the presence of God is here, and yet, all of you do not believe what I say, you will not experience the manifest presence of God. God's presence is here, but are you aware of it? Do you accept it? Do you understand it? And do you welcome it? God is omnipresent, but are you aware? Are you conscious of His move right now in your life? Nasaan ang buhay mo ngayon? Anong estado mo ngayon sa buhay? Ate, nagka-college ako ngayon. Ate, naghahanap akong trabaho ngayon. Ate, nag-work ako ngayon. Ate, kakapanganak ko ngayon. O may bago akong baby. O may bagong lumalaki ang family namin. Whatever situation you are in your life, God's presence is there. Amen. But, are you conscious of His presence? Alam mo ba na gusto niyang kumilos sa buhay mo? Alam mo ba na gusto niyang iparanas yung presence niya sa buhay mo? Balik tayo dun sa mga places of sin and places of, sorry to say, mga familiar spirits, the demons like that. Off limits ba ang presensya ng Diyos doon? No. He can penetrate that place. But, He doesn't manifest Himself to bless those places. Okay. Naintindihan na po natin. Kasi, hindi po pwedeng magkita-kita tayo sa disco mamayang gabi at doon tayo magpapuspusan.
At tayo'y gagawa ng mga hindi karapat-dapat sa harapan ng Diyos. No? The presence of God needs to be respected for it to manifest. Once the presence of God is revered and respected, it is manifested. Woo! Kung ngayon, importante yun. Let's open our Bibles in Exodus 33. Tulungan mo ko, Sister Kelly, ha? Exodus 33, chapter 33, verse 13. Yan. Gusto ko basahin natin mismo, galing sa Biblia. Hallelujah. Sige, sa 12 pala tayo. Sa 12 tayo start. Then Moses said to the Lord, "See, you say to me," kausap niya ang Panginoon dito. Nagpe-pray po si Moses sa context na to, okay? Sabi ni Moses sa Diyos, "See, you say to me, bring up this people, but you have not let me know whom you will send with me. Yet you have said, I know you by name, and you have also found grace in my sight." Sa time na to, humihingi si Moses ng makakasama niya sa leadership. No? At sabi niya, hindi mo pa pinapaalam sa akin kung sino ang aking makakatuwang. Sabi niya dito, di ba? Kalabasa natin. Pero, sabi niya, diniklara din ni Moses na inassure siya ng Diyos that God knows him by name and that there is grace para sa kanya. Next verse, sabi natin. Now, therefore, I pray. Ito pa ang prayer ni Moses. If I have found grace in your sight, show me now your way. Lord, kung may pabor ako sa iyong mga paningin, ipakita mo sa akin ang iyong kaparaanan. Ipakita mo sa akin ang daan. Okay? That I may know you, tignan niyo na, a way that I may know you. Humihingi siya ng paraan na mas lalo niya pang makilala ang Diyos. Grabe, no? Kausap na niya to, ha? Kausap na niya ang Panginoon. That I may know you and that I may find grace in your sight. Pero sa unang verse, sinabi na niya na he already found grace in his sight. At sabi dito, now therefore I pray, if I have found grace. Ba't ang gulo, Pastora? Sabi ng verse 12, may grace na. Sabi ng 13, kung may grace pa. Humihirit pa pala si Moses. Sabi niya, Lord, naranasan ko ang biyaya, pero kung may biyaya pa, more pa more, Lord. And thank God, His grace is sufficient for us. And thank God, His grace never runs low. And thank God, His grace is overflowing. It abounds more and more. Woo! Ramdam ko yun. Ibig sabihin, kung humihingi ka ng biyaya, binigyan ka ng biyaya, pag humingi ka ulit, meron pa. Amen. Hindi mauubos ang biyaya ng Diyos sa buhay mo. Amen. Woo! Hallelujah. Nahiya ako sa Lord, Pastora. Bakit? Kasi ginamit ko na yung biyaya niya last week. Ano ibig mo sabihin? Kasi ano, Pastora, hindi ako nakapag-pray O tapos, pero tumayo ako sa church. Ako nag-lead ng opening prayer, hindi ako nag-pray sa loob ng bahay ko. Kaya ginamit ko na yung grace. Tapos ngayon, nakulangan na naman ako Meron pa bang grace? The good news is, there is. Hindi kailanman mauubos ang biyaya ng Diyos sa kanyang mga hinirang at kanyang mga minamahal. Pagkat minamahal ka niya, hindi dahil sa kaya mong gawin, kung hindi dahil sino siya. At hindi nagbabago sino siya kahit may pagkukulang ka. Ganun naman pala mga Kristiyanong yan, petics na lang. No. Because His grace teaches us to say no to complacency, to say no to sin, to say no to ungodliness. Pinayaan ako ng Diyos, kaya next week babawi ako, lalo tayo sapat ang biyaya ng Diyos. Palakpakan natin ang Lord. May grace sa verse 12, pero kung meron pang grace,
our way, that I may know you, that I may find grace. May grace na nga. Humirit pa ng grace. Humingi siya na i-reveal sa kanya kung sino ang Diyos. Lumalim siya sa relasyon sa Diyos. Kasi pag lumalim siya sa relasyon sa Diyos, mas marami pang grace. Woo! Sino ba yan si Grace, Pastor? Hindi mo tao tinutuloy ka dito. Grace is the unmerited favor of God. Pag sinabing unmerited, hindi mo deserve. Pero binigay niya. Thank you, Lord. Hallelujah. May mga bagay sa buhay mo ngayon na hindi mo deserve. And unlike the Gen Z, hindi ko na kayo sinisira Gen Z, but unlike the worldly belief na deserve mo yan, sis. Deserve. Diba? Grace of God, we do not deserve. Actually, walang isa sa atin ang deserve ang grace ng Diyos. We all fall short of the glory of God. Bitin, kulang, palpak. Sino dito ang nakamit ng requirement ng Diyos sa katuwiran? Thank Jesus. Thank Jesus for what He did on the cross. Woo! Because by what He did on the cross, He purchased our righteousness so that now we are made right with God. And though you lack that grace, now grace abounds in you. Woo! Hallelujah! Okay lang tayo, na-late nag-clap yung iba kasi nag-notes sila bigla. Dalawa lang yan, either daw mapapatayo yung congregation sa sobrang excited o mapapayuko silang lahat kasi may notes nila lahat. Nagulat ako kabilang side kasi na congregation natin, hallelujah! Sabi ko lahat sila. Sulat. Woo! Praise the Lord. Consider that. Follow verse. And consider that this nation is your people. Next verse. And He said, look at this, very important. Ito na yung reply ng Diyos. Ha? Nag-pray siya, ito agad ang reply ng Diyos. Ha? Sabi niya, my presence will go with you. And I will give you rest. Ang presensya ko ang sasama sa'yo. The word presence here is very important. Because God could have said, I will send an angel to go before you. Diba? Pwede niya sabihin, I will give my victory to you. I will give my treasures to you. I will make you the most wise person on the earth to go with you. Pero ang ibibigay ng Diyos? Hindi mga bagay na yun. Hindi ko siya, sabi niya, hindi lang victory ibibigay ko, hindi anghel lang ibibigay ko, hindi supernatural wonders and signs, hindi miracle, kung hindi ang presensya ko mismo ang sasama sa'yo. Anong ibig sabihin ng presensya? Ibig sabihin, present siya. Ibig sabihin, siya mismo ang kasama mo. Hindi lang delegate, hindi lang representative ng Diyos, hindi lang blessings ng Diyos, kung hindi ang Diyos ang kasama mo. Pag naintindihan mo to, sasabihin mo, paano yung mangyayari? The greatest blessing that you have as a believer and as a Christian is God's promise that He will never leave you nor forsake you. Anywhere is a safe place if you are in the presence of God. Yeah. You can be in the middle of war, but if the presence of God is with you, there is peace, there is wisdom, there is joy.
May mga apostol nga po sa New Testament, nasa kulungan sila. But the presence of God was with them. That's why they were able to sing and dance. Eh ikaw, hindi ka naman nakakulong. Nandito ka lang sa second floor ng PCMCO building. Pero hindi ka makasing and dance. There's a story in the Bible. Sino yon? Yung nasa kulungan. Very good. Si Paul at si Silas. Silas pala sa English. Silas. Si Paul at si Silas, nakakulong sila, and amidst their persecution, nakatali pa ang kanilang kamay at ang kanilang paa. O diba? Ganyan itsura nila. Nakatali. Pero ang ginawa nila, nagpuri sila. At dahil nagpuri sila, kinilala nila ang presensya ng Diyos, nirespeto nila ang presensya ng Diyos, inacknowledge nila ang presensya ng Diyos, ang presensya ng Diyos nag-manifest. Nagkaroon ng earthquake. At ano nangyari? Sige nga, ikwento nyo nga sa akin, sinong nakapagbasa na nun? Pagkatapos ng earthquake, ano nangyari? All the chains were broken. Ang galing namang earthquake nun. Napaka-specific. Pati mga chain nabe-break ng earthquake. Nabalitaan ba kayo sa Myanmar kung may mga nakatakas na prisoner o sa Thailand? Kaya alam natin, hindi lang natural disaster o calamity yung nangyari kay Paul at kay Silas. It was a manifestation of the presence of God because it was so specific to break the chains. Bakit ba? Pag na-shake ba yung chain, nabibiak? Hindi. Diba? But it was the manifestation. It was the evidence that the presence of God was there. It was a proof that once they were acknowledging the presence of God, kahit pa nasa kulungan sila, ang presensya ng Diyos ay kasama nila. Ang presensya ng Diyos, sabi ng Diyos, ipapakita kong totoo at epektibo, may ginagawa ang Diyos sa buhay nila. Ganun din sa buhay mo. Even when you don't feel it, He's working. Even when you don't see it, He's working. Because when you acknowledge His presence in your life, He is at work, ready to manifest in your life. Woo! Pagkala natin ang Diyos. Ako po, wala na-excite doon. There was an instance that happened in our family. One of my brothers, hindi ko na sabihin kasi sa kanila, dalawa lang naman yung options. One of my brothers was disturbed by a demonic presence. Okay? At hindi po porket pinipreach ko ang God's presence, ay hindi ko sasabihin sa inyong totoo din ang demonic presence. Dahil totoo din ang demonic presence. In fact, that is how I came to know the Lord Jesus Christ. My Lord Jesus Christ is my deliverer. At He saved me from the oppression of demons. Okay, short lang yun. Short na testimony ko. Very short. Pero balik tayo dun sa kwento ng aking kapatid. Inoppress siya ng demonic presence. At pagpasok niya sa bahay, naramdaman niya may maruming spirito doon. Mayroong mumu. Nine! Di ba? Nung hindi pa tayo Kristiyano, excited tayo, mga teenager tayo, di ba? Nanonood pa kayo ng horror movie. Para takutin ang ating mga sarili. Nakaiba, no? Magbabayad ka na magkano para paglabas mo sa sinehan, takot na takot ka. Ang bira. But there was a demonic presence in that place at tinakot siya. Bigla sumarang pinto, bumukas ang pinto, nagganon-ganon. Eh wala naman tao. Tapos, of course, who am I to say na hindi totoo yun? Eh naranasan mo yun. I was also oppressed by the demons before I got born again. Before I came to know our Lord Jesus Christ. And being born again is not a religion, okay? It's not joining this congregation or assembly or whatever. Being born again is that your spirit is born and alive already. Kasi nung namumuhay pa tayo sa kasalanan, patay ang ating spirit.
Pero nung tinanggap natin si Jesus Christ as the one who saved us and cleansed us from our sins, naging tayong buhay. Alive. Okay? So balik ako doon. Ginugulo siya. At syempre, natural, medyo natakot siya. Medyo natakot siya. Kasi, nagmamanifest sa physical world yung demonic presence. Eh, natin na lang, baka mamaya lumipad yung kutsilyo, di ba? Usukin siya, di ba? But of course, it will not harm the child of God. But there was a manifestation of the demonic presence. And so, tumawag sila sa akin, Pastora, may spiritual battle. Ha? Ano nangyari? Sabi ko, nagpapadedit ako ng baby ko. Ano nangyayari dyan? Sabi ko, may demonic presence dito. Ha? Sabi ko. So, we gave it instruction, they cast it out, praise the Lord. Of course, the demons will flee in the name of our Lord Jesus Christ. Yes. Pero kinabukasan, bumalik ako. I want to enlighten the family. Diba? Bakit nagkaroon ng demonic presence? Eh, puro Kristiyano lang nakatira dito. Sabi ko, diba? Hindi ko sila pinagalitan. Pero I was trying to give an explanation for them not to be ignorant of what is happening. And I gave the challenge as I was praying. Sabi ko, Lord, anong sasabihin ko sa kanila? Tuturuan ko ba sila ng spiritual warfare? Mag-aaral ba kami ng put on the full armor of God? Di ba? So sabi ko, pero Lord, ikaw na lang magsabi anong gusto mong sabihin ko sa kanila. And the Lord has just put in my heart, Joy, hindi mo mararanasan yung presence ng demonic. Sabi niya. Kasi sabi ko, Lord, kung meron nga talaga iparanas mo nga sa akin para mag-battle na kami doon, one-on-one, head combat, sasabihin ko sa kanya, ang labas nila! Jesus eh! Di ba? Parang gusto ko siya ng ano yun eh. Kasi tinakot din kapatid ko, parang inis na inis ako eh. Sabi ko, Lord, pagdating ko nga sa lugar na yun, ituro mo agad, nasan siya? Sabi ko, medyo nainis ako eh. Sabi ko, bakit yung tinakot ang anak ng Diyos? Medyo naasar ako. Pero sabi ng Lord, Joy, hindi mo nga mag-feel ang presence ng demonyo. Sabi niya sa akin, bakit Lord? Kasi mas matimbang ang presensya ko. Hallelujah. And there was, I'm not saying that this is a doctrine or a dogma, no, it's not. But this was an instruction from the Lord in my spirit, through the Holy Spirit, na sabi niya, mas matimbang ang presensya ko, at kahit napupuno pa ng demonyo ang isang lugar, pag ang anak ng Diyos aware sa presence ng Diyos, kahit punong-puno pa yan ng familiar spirits, pag apak mo pa lang doon, silang matatakot. Kasi big-big mo ang presensya ng Diyos. Amen. That's why, tinuro sa church yung demonic presence. Baka mamaya sundan-sundan ako ng demonic presence. No, tinuro sa church ang presensya ng Diyos. That's why I want you to be more conscious of the presence of God than the presence of the evil one. Because it is true that the evil one exists. Totoo yun. Aba, maglulukuhan lang tayo kung sasabihin kong walang evil sa mundo. Babatoy niyo ako ng kamatis dito. Diba? Sasabihin dito to, yan Pastora. Diba? Because the evil one exists. But the presence of God will prevail. When the two of those presences, may ka na ba word? Yung presensya ng Diyos at ang presensya ng demonyo nagtagpo. Ano sa tingin yung mangyayari? Magugulantang ba ang presensya ng Diyos? Magugulantang ba ang presensya ng Diyos sa buhay mo? Matatakot ba si Holy Spirit? Aatas ba si Jesus Christ? Pero sasabihin niya, ikaw na demonyo kang nananakot sa anak ko. Layas! Siyempre ikaw, gagamitin mo ang pinakamakapangyarihang pangalan na ipinagkatiwala sa anak na nagligtas sa iyo. No other name but the name of Jesus. Pag may nanakot sa iyo dyan, kay demonic presence yan o demonic person. Yeah, that's true. Alam niyo, mayroong isang kapatid, hold up it. Hold up! Totoong tao ha, hold up. Gabi, walang kasama. Hold up. Galing niya sa prayer meeting.
Hindi siya mapagsalita. Kakapray lang nila. Sabi niya, bigay mo sa akin cellphone mo! Sabi naman na, medyo natatakot yung Holdaper. Na-freeze na siya kasi natatakot siya. Pero sabi niya, in Jesus' name, I rebuke you, Satan! Sabi niya naman. Yung Holdaper, hey, baliw! Tumakbo, umakipas ng takbo. It may sound funny, but did you know? It was the power of God. Yeah. And the demon inside that Holdaper, biglang natakot. Kaya nung nagising yung tao, natauhan siya sa ginagawa niya. Yun, ito. Diba? Bigla na lang din siyang tumakbo. Because the presence of God will prevail over any other spirit, over any other circumstance, and over any other oppression, depression sa buhay mo. Yeah. The presence of God prevails. Amen. Woo! Hallelujah. Ibig sabihin, panalo ang nasa presensya Yes. ng Diyos. Ako minsan, ang hirap ng midterms. Ang hirap ng midterms. Bagsak kami lahat. Dumaan din ako dyan, okay? Nag-aral ako ng medisina. At dumating sa amin sa classroom, lahat kami, 0. Oo, totoo yun. Hindi yun exaggerated. Tapos yung mga kasama mo sa medicine, siyempre, mga honor student, mga magna cum laude, summa cum laude, nag-graduate, pagpasok sa medisina, nakakakuha ng ganung score. Lahat sila, wow! I'm so worthless. Nasa lahat ng talino ko, lahat ng invest ko, lahat ng kanya. Diba? Kasi parang na-shock sila. Ganun pala ka-brutal ang mga pagsusulit sa medisina. Diba? Meron, hindi ko talaga makalimutan yun. Kinikwento ko nga sa mga kapatid ko, sabi ko sa kanila, ate, sabi nila, ang hirap-hirap ng midterms. Sabi ko sa kanila, masasaan na ibig kayo. There are many reactions for us receiving a failing grade. Umiiyak. Actually, in fact, news lang last week, sa Hong Kong, may pakamatay na 15-year-old na bumagsak na sa isang subject. Tumalun sa building, pinagpakamatay. See what happens. If failure hits you and the presence of God is not with you, it's very difficult to get back. It's true. But the righteous, although 7 or 8 will come after him, he will fall, but behold, he will rise back again. Amen. Kaya kahit nung time na yun, aminado po ako, may mga bagsak akong quiz. Pero hindi ako nalugmok sa depression. Siyempre nalugmok ako, pambihira ko naman yung pag-review. Di ba? Pambihira. Inubos ko na lahat ng lakas ko, wala pa rin. Ni isang guess, walang tumawag. Ganun sila katinig mabigay na exam. Talagang papatunayan nila sa hindi mo alam. Pero sabi ko, Lord, salamat. Kapag-presensya mo na sa buhay ko. Hindi ako na-depress, hindi ako huminto, hindi ako namura ng ibang tao. Kahit nag-fail. When failure hits your life and the presence of God is there, it's not failure. It becomes a lesson. Amen. Tatayo ka ulit, lalaban ka ulit. Sabi ng Diyos, ang presensya ko ay sasama sa'yo at bibigyan kita ng pahinga. Alam niyo ba yung tinutukoy na pahinga niyan? Kapayapaan yan. You may enter, pero huwag niyong gagawin ha. Ibig sabihin bilang Kristiyano, huwag na kayong magmamasyal-masyal pa sa mga haunted house. Huwag kayong mag-ghost hunting, gano'n. Hindi, hoy, kasama ko naman ang presence ni Lord. Tignan natin. Hindi gano'n, hindi po wise yun, okay? At hindi kalooban ng Diyos yung sa buhay ninyo. Hindi kayo Ghostbusters, okay? Pero kung man, may mapuntahan kayong lugar na mayroong pinananahanan ng tinatawag familiar spirits o yung mga ancestral spirits, no? At alam mong unclean spirit, hindi yung patakot
instead, you will conquer that fear with peace. Papayapaan kita. Kanta nga natin, di ba? When the oceans rise and thunders roll. Isipin mo yon, hindi lang kanta. Isipin mo ngayon kung umaakit talaga yung wave sa'yo at lalamunin ka. Para naman, masyado namang animated si Pastor. Ang father ko po, naglalayag sa dagat. He's a seaman. Okay? Doktor siya na nasa dagat. At pag sinabi niya sa amin na ang wave mas mataas pa sa kanyang ship, ay hindi biro sa amin ang pamilya niya. Sa totoo lang ang kaba namin, nag-i-intercede talaga kami. Because when you're in the middle of those seas, and at night time, talagang gumaganyan ng storm, na halos babaliktad na yung ship, hindi biro yung kantang, When the oceans rise and thunders roar. Buhay na buhay kay Papa yun. Kasi seaman siya. Naiintindihan niya pag mas malaki na yung wave kaysa sa ship niya. Anong susunod? Pwedeng bumaliktad yung ship niya. At pag bumaliktad ang ship niya, kahit gaano siya kagaling lumangoy. Diba? Hindi lang naman paglunod ang kalaban mo sa mga ganong sitwasyon. Maumpog ka, diba? Matrap ka dun sa loob, hindi ka makaalis. Diba marami? There's so much danger involved in a storm in the sea. Pero yung kanta natin, when the oceans rise, even thunders roar, I will soar with you above the storm. Mananaig ako sa gitna ng bagyo. Dahil ang presensya ng Diyos nananaig sa buhay mo. Kaya ang tanong, pagka na-feel mo yung demonic presence, sino ang mananaig? Kaninong presensya ang pananaigin mo sa buhay mo? And it will take your faith to remind yourself that the presence of God is there. Yeah. Tama? Because faith doesn't work by feelings. Yeah. Di talaga, ate, nangingilabot talaga ako. Napipil ko talaga. Yeah! Talagang meron. Nakatayo, nakapunti. Ano? Specific pa, very detailed. Yes, they are there. And so what? You know? That the presence of God. It takes faith to remind yourself, I live by faith, not by sight. Kahit nakikita ko pa yung white lady na yan. Ba't ako na tayo? Parang tayong Halloween, parang Halloween special dapat dito. Kahit nakikita ko pa yung demonic presence na yan, o demonic manifestation na yan. Di ba? Ano sinasabi ng faith? Ano sinasabi ng faith sa'yo? I will never leave you, nor forsake you. No one will separate you from the love of your God. He is with you even till the end of time. Nasaan kaya? Kung nandito yung demonyo, pastora, nasaan kaya si Lord? Huwag kang maghanap ng maghanap. Nandito siya sa puso natin. Nananahan siya sa buhay natin. And it is the Holy Spirit who is the dwelling presence of God in our lives. That's why don't take the Holy Spirit lightly, because He is the very presence of God living in your heart. Kaya pag, ayan na yung demonyo, ayan na yung teacher kong nambabagsak. Ayan na naman. Remind yourself, greater is He that is in me than anything, anyone that is in the world. Woo! Palakpakan natin ang Diyos. You are a carrier of God's presence. Amen. Woo! Hindi ako makausap. Next verse. Time check. Oh, ano mo? 30 minutes na yun. Intro pa lang ako eh. Sige, natatapos na tayo. Then he said to him, itong he na to, si Moses, said to God. Okay? Then Moses said to God, if your presence does not go with us, do not bring us up from here. Kung hindi mo lang din ako sasamahan, huwag mo na akong
alisin sa lugar na ito. Don't take this lightly. May this prayer be your prayer. May this prayer be my prayer. Amen. May this prayer be our church's prayer. Kung hindi din tayo pinapaurong, pinapahayo, pinapausap, stay lang tayo. Mahirap pangunahan ang instruction ng Diyos. Testimony ko nga po, sinikwento ko sa kapatid, nung nag-open tayo ng church, gigil ako evangelize. Gusto ko nang humayo. As in. Tapos 4 days after nag-open ng Alive in Christ, I found out I was pregnant. Nyek. And then, paglilihikin. Hayun na. Hindi ako makabangon maayos. Lalakad ako, nahihilo ako, nagsusuka ako. Oh man! Sabi ko, Lord, ba't naman ganon? Gusto kong tulungan lumago ang church. Bakit naman ako nabuntis bigla? Sabi ko. Ang sabi sa akin ng Diyos, because you have to establish your foundation. Pray. Bibigyan niya ako ng instruction. Ayan. Kaya ka pinapapirmi. Para manalangin. That's why if you're making a big decision in your life, and there's no go signal, don't go. Yeah. Delikado. It is very dangerous to step out of your comfort zone if the presence of God is not with you. Yes, of course, it is a strong preaching and a strong encouragement to get out of your comfort zone. Diba? Correct? Yes, I agree with that. But if the presence of God does not go out with you, then better don't go out. Because sometimes the presence of God can lead you to stay. It is also a leading. Correct? I will be still, know you are God. Pag gigil na gigil ka ng mag-go, magbukas ng bagong investment, bubukas ng bagong business, gagawin ko to, gagawin ko yan, mag-a-apply ako dito, at chucha-chucha, cha-ching-cha-cha-chum. Gigil ako nga, evangelize na! Bible study na! At pero sabi sa akin ng Diyos, stay. And I'd rather stay in the presence rather than go out without the presence of God. Sabi niya, kung hindi din nagsasama ang presensya mo, huwag mo na kaming paalisin. Next verse. For how then will it be known? Paano naman nila malalaman na kami ang iyong mga pinili at hinirang maliban na lang? Oh, direct translation na, nagiging Tagalog. Ang galing, no? Maliban na lang na samahan mo kami. How will the people know that you are a Christian if you do not have the presence of God? Aray, ang sakit. Nasaktan din po ako. Hindi ako exempted doon. Because sometimes I have an attitude that doesn't reflect Christ. Sometimes I answer back in a way that doesn't show I'm Christian. Tama? E sabi niya, paano nila malalaman na kami ang iyong mga piniling hinirang? Kung hindi mo kami sasamahan, ng iyong presensya. Tuloy natin. Sabi niya, and I have found grace in your sight, except that you go with us. So, we shall be separate. Your people and I, from all the people who are upon the earth. Ibig sabihin, sige, makikita na po yung difference, Lord. At ang diferensya, ang presensya mo, ang sumasama sa atin. So, ayun na, nag-respond ulit ang Diyos. The Lord said to Moses, I will also do this thing. I will also do this thing. Ang una niyang sinabi gagawin niya, yung presensya na daw, sasama. Tama? Pangalawa, may isa pa. I will also do this thing. You have spoken. For you have found grace in my sight, and I know you by name. Next verse. Eddie. And he said, humirit na naman. Matindi talaga si Moses, na? Binibigay na nga lahat ng gusto. Hingi pa ng hingi. Abusado na yung anak na yan, ha? No. He is asking out of his relationship with God.
The more you know God, the more you know that He is so happy when you ask for Him. Alam mo, masaya ang Diyos pag humihingi ka sa Kanya. Kasi hindi ka naman hihingi kung hindi ka naniniwalang ibibigay niya. Diba? Hindi naman, sige, try natin humingi kay Lord, baka sakali. Lord, I need naman ng strength. Pero kung wala na, ubus lang, okay lang. Kahit wala na ng strength. No! Ano sabi ni James, pag ikaw humingi, maniwala ka! Para hindi ka parang tinututos lang daw ng alon. Sabi niya, if you ask from the Lord, believe Amen. that He can give it to you. Humiri. Humingi na nga ng grace ngayon. Ipakita mo ang iyong glory. Aba! Ibang level. Upgraded level. Hindi lang presensya ang hiningi niya. Hiningi niya yung glory. Ano yung glory sa Torah? Glory is simply defined as the manifested goodness of God. Di ba kanina? Manifest. Ibig sabihin, ipakita mo, Lord, yung manifest goodness mo sa akin. Ipakita mo yung pruweba na magpapabuti ka sa buhay ko. Kasi pag nakita nila na mabuti ka sa pamilya ko, sa buhay ko, sa ministry ko, ang glory para sa iyo. Amen. Sabi ni Lord, grabe naman ako, hirit na hirit ha. Galing ito ha. He said, I will make some. Some? I will make some? No! I will make all my goodness pass before you. Woo! And I will proclaim the name of the Lord before you. May hihingin ka pa ba? Dadaan sa buhay mo ang lahat ng kabutihan ng Diyos. At iproproklama ang pangalan ni Kristo sa buhay mo. Wow! I challenge you, meditate on this verse. He will cause His goodness to pass before Moses, and He will proclaim the name of the Lord before Moses, and He will be gracious to whom He will be gracious, and He will have compassion to whom He will have compassion. Bakit ganun, Pastora? Nung ako humingi ng more grace, na-discipline ako ni Lord. Bakit ako, Lord? Sinabi ko, Lord, nagkulang na naman ako ngayon. Di ba marami ka namang grace. Tapos, ang tinanggap mo, rebuke! Pinalagitan ako ni Pastora. Kasi nalate ako. Akala ko ba sapat yung biyaya? He will be gracious. To whom He will be gracious. And He will be compassionate to those whom He will be compassionate. Bakit rebuke na yung inabot mo? Kasi ayaw na ng Diyos maging baby Christian ka lang forever. Amen. Na-rebuke ka na ni Pastora para naman magbago ka. Na-rebuke ka na ng word para naman mag-mature ka. Pero, ang rebuke ba hindi gawa ng grace? Grace pa rin yun. Biyaya pa rin yun. Kahit na DA ka, na disciplinary action ka, biyaya ng Diyos yun. Kasi ang disiplina, pruweba na hindi ka kakayanan ng Diyos mapunta sa impyerno. Yes. Pasensya na, hindi na masyadong maganda yung pagkakagawa ko dun sa sentence na yun. Pero totoo yun. Kaya ka nagsastruggle ngayon. Pinapatunayan ng Diyos sa'yo na malakas siya. Na kung saan ka mahina, siya malakas. Amen. Kung saan yung weakness mo, anong subject yung pinaka-weak ka, doon ka pinaka-depende sa Diyos. Amen. Meron na tayong 4 na kolehiyala dito, kaya naiintindihan nila. Tama. But not just in school, in your life. We're talking about the presence. We went to the grace. We went to the presence over the devil, di ba? The prevailing presence. And now, we went back to the grace of God. Last verse na ba yan? Meron pa. Sige pa. But He said, may sinabi pa ang Diyos, you cannot see my face.
For no man shall see me and live. Walang buhay na nilalang na makakita sa mukha ng Diyos. Pero, bakit si Moses, sabi ng Bible, he saw God face to face? Diba? If you're reading your Bibles earlier on, makikita nyo sa mga scriptures, nalagay, as a man talks to a friend. So, paano ko ba mag-talk sa friend mo? Ganyan. Irene, kamusta ka naman? Alam mo, hindi ako nakalagay sa message mo, pasensya na. Di ba hindi ka ganun kapag-usap? Napakabastos mo naman natin ganito. Pag may kausap ka natin ka sa kanya, di ba? And that's how the Bible describes Moses. He speaks to God as a friend. A friend speaks to his friend. How come he cannot see his face? He said, no man shall see me and live. Only men who are dead in the flesh can behold the presence of God. My mentor, some of you know him, some of you don't. My mentor told me, tinanong ko siya, Pastor, paano po ba maging holy? Tinanong ko siya. And he said, isa lang ang sekreto. Kung gusto mong mabuhay ng may kabanalan sa buhay mo, be aware of the presence of God. I was thinking about that for until now. Until the Lord made me experience what it is to be aware of His presence. Halika dito, Sister Irene. Kung si Sister Irene, presensya ng Diyos, halimbawa lang, ako yun. Ako si Joy. At nandito ako sa isang lugar. At, syempre, hindi ko siya physically nakikita. At may bumubulong sa akin. Gusto kong gumawa ng kasalanan. Kaya, ngayon lang naman. Ngayon lang maglalay ako. Ngayon lang. Maliit lang naman, minor. Hindi naman major. Hindi naman matter of life and death. Sasabihin ko lang talaga na ginawa ko tapos nawala. Pero hindi ko talaga ginawa. Nakalimutan ko yung assignment ko. Pero sabi pa teacher na ano. Ito lang. Pero pag nandyan yung presensya ng Diyos, parang gagawin mo pa lang, tapos ganito kadikit ang presensya ng Diyos sa'yo. Magsisinungaling. Halika ka, teacher. Ikaw si teacher. Teacher. Joy, nasa na yung homework mo? Sabihin na yan, teacher. Ma'am, kasi ano Magsisinungaling na ako, ha? Ako na ito. Tinitempo ko magsinungaling. Kasi po, ano yung presensya? Nandiyan lang siya. Hindi siya nagsasalita, halimbawa. Pero katabi mo siya. Nandiyan lang siya. Kasi ma'am, yung assignment ko hindi ko nagawa pang sorry po. Umaaligid. Pasensya ng Diyos. At aware ako na nandyan lang si Lord. Nakikinig. Tignan ako. Ano ang aking ginagawa? And I figured out, tama si Pastor. If you are constantly aware of the presence of God, you will not let yourself sin. Ikaw mismo, hindi mo hakayaan yung sarili mo. Ang bihira, nakakahiya. Diyan na siya. He is the unseen listener in all your conversations. Nakikinig siya. At kung aware ka, kahit sino pa yung kausap mo, kahit pa-drug lord at pinakamasamang tao yan, kung alam mong nandyan lang, nandito ang presensya ng Diyos, hindi mo siya magagawang murahin sa tayo. That is the secret to living a holy life. Be aware of the presence of God. Pag gusto mo mag-cheat, ay, nakikita ko yung sagot. Hindi ko naman sinasadya. Naibukas lang ni ma'am. Nakikita ko lang yung sagot. Pagkakatak na para magsaya. Pero sabi ng presence ng Lord, no, I
I'm here. Hello. There's something in the presence of God. It doesn't force you. It doesn't coerce you. It gives you peace. And it gives you hope. Kapag dyan ang presensya ng Diyos, ang hirap magpayabang. Kunwari, alam mo na nandiyan si Lord. Aba, ano ba, galing-galing ko? Grabe nga, ang effort ko lahat yan. Kung hindi ako member ng group na to, siguro tong group na to nag-fail na. Eh di wow, sabi ng iba. Pero pag nandiyan na Lord, ikaw yun ah. Ikaw yung nagbigay sa amin ng talino at lakas doon na Lord. Hindi ka magmamayabang. You are constantly aware of the presence of God. Even if you're tempted. Kunyari, boyfriend mo, tinitempt ka sa bagay na hindi mo dapat gawin. If you know that God is with you, you will not do it. Right? Sabi ko, hindi mahirap mamuhay na may kabanalan kung alam kasama mo ang Diyos. Ang pagsama ng Diyos sa'yo ay hindi lang para masaya ka, peaceful ka, wala ka din busy. Ang pagsama ng Diyos para mamuhay ka rin ng may kabanalan. Amen. Last na ba yun? May tatlo pa. Sige, tapusin na natin. And the Lord said, here is a place by me and you shall stand on the rock. Next. Nag-assign siya ng place. So it shall be while my glory passes by that I will put you in the cleft of the rock and I will cover you with my hand while I pass by. Eto na naman yung lyrics yung kinanta natin eh. Hide me now under your wings, cover me within your mighty hand. Sige anak, Moses, schedule na natin yan. May appointment ka na, dadaan ng glory ko. Pero dapat nasa tamang lugar ka. Dito ka sa rock. Rock, the foundation, who is no other than Jesus Christ. Dito ka sa rock, dadaan ng glory ko. Pero tatakpan kita habang dumadaan ako. Bakit? Kasi pag di ka tinakpan ng Diyos, baka ma-overwhelm ka. At pag na-overwhelm ka, baka akala mo ikaw yun. Kaya nga pag nagpe-pray yung mga nagpe-preach dito, Lord, itago mo ako sa iyong banal na likuran. Diba? Balutan mo po ako. Itago mo daw sila sa banal na likuran. Okay? Kasi pag hindi tinago, akala ng instrumento siya yung magaling. Correct? Nagpakapaka, napuspos, umiyak. Ang galing ko naman. No. You cannot touch the glory of God. Amen. Hindi mo pwedeng mahipo yan. Sa Kanya yan. Yeah. Huwag kang kukuha ng glory na kay Lord dapat. Amen. Amen. Last na ba? Ay, hindi pa. Then I will take away my hand and you shall see my back. But my face shall not be seen. Binabasa kong verse na to, sabi ko, Lord, ikaw naman, nag-hold pa ka pa, bakit naman likod lang? Batok lang, Lord, batok. Why nga tutol lang? Bakit tutol lang yung makikita? Hindi ba? Natapos ko yung ito. Bakit yung nepo? Bakit batok lang makikita? Ba't likod? Kilala na sa akin, Lord. Kasi anak, pag ikaw na nakikita mo, ako namumuna. Ikaw sumusunod. Amen. Huwag mo naman hayaan, nakita mo lang, wala na, bye! Hindi ka na sumunod. Hindi. Di ba? Sabi niya, makikita mo ang aking likod. At patuloy kang sumunod. Ibig sabihin, ang Diyos ang leader mo. Kahit ikaw pang leader ng department mo, ang Diyos ang mag-lead. Ikaw susunod. Okay? Last na ata. Ito na ba yung last? Ayun na, final verse. Wala na. Ay, last na nga talaga yan. But my face shall not be seen. Napakaganda ng dynamics ng usapan ni Moses at ni God. Nakita natin kung gaano niya in-honor ang presensya ng Diyos at kung gaano niya kinilala ang biyaya ng Diyos. I believe that the more you encounter the presence of God, the more you will like to encounter the presence of God.
Kung kaninang umaga nag-pray ka na encounter mo presensya ng Diyos, naniniwala ako na kung presensya ng Diyos yung na-encounter mo kanina, gusto mo ulit siyang encounter. Yes. Yes. Hindi ka nagsasawa, ay, hindi na, katapos na kami kanina ni Lord. Ay, tapos na kami last week. Ay, nag-encounter na ako, na alam ko na yan, narinig ko na yan. No! Once you encounter the real presence of the real God, you will hunger for more and thirst for more. Napakainit ngayon. Pawis na ako. Kita nyo? Uhaw na rin ako. Kita nyo? Sana ang mga Kristiyano, uhaw sa presensya ng Diyos. May pinagkaiba ang hunger at thirst. Pumasok lang po ngayon. Gusto ko lang i-emphasize. Ang thirst, ang body mo, magre-respond, ilalabas niya ang antidiuretic hormone. Ano ba yan? Di ba, may science na naman tayo nalaman. Di ba? Pag nauhaw ka, may lalabas na hormone para hindi ka iihi. Ipe-preserve niya yung natitira mong tubig. Di ba? Kasi uhaw na ka na eh. Nauhaw ka, so nakikita nyo ngayon, hindi ako naiihi. Kasi pawis na pawis ako. Di ba? Pero ang tao, pag nagutom, may pagkakaiba yun. Ang tao pag nagutom, magre-release siya ng hormone para maging agresibong kumain. Pag di masyadong ginugutom sa sarili niya, mas lalo kayong tataba. Tip lang yan, no? Di ba? But that's true. Yung pangalan ng hormone na yun, bonus dun sa mga nagbe-medicine, ghrelin, di ba? Alam niyo nga yan, yung hormone na yun. So sabi ko, kakaiba ang response, ano? Pag uhaw ka lang, ipapreserve mo kung ano yung natitirang meron ka. Pero pag gutom ka na, maghahanap ka na. Kasi gutom ka na. At alam niyo, pag prolonged pa, fasting ka, halimbawa, di ba? Hindi ka talaga kumakain. Pag prolonged pa, maglalabas na ng hormone ng body mo ng command na kainin na ang sarili niya. Ayan, kaya yung mga taba-taba mo dyan, kakainin na ang yan, pumapayat ka na, fasting lang pala. Di ba? Magkaiba yung reaksyon ng katawan pag nauuhaw at nagugutom. Pag nauuhaw ka, preserve mo yung kung ano na lang natitira. Pero pag nagugutom ka na, maghahanap ka na, seek ka na ng seek. Pag gutom ka na sa presensya ng Diyos, seek ka ng seek, basa ka ng basa, kinig ka ng kinig, worship ka ng worship, kasi gutom na gutom ka sa presensya ng Diyos. Tapos yung laman mo, yung mga inipon-ipon mo diyang mga taba, it symbolizes your flesh, symbolizes your desire, youthful desires, kinakain na ang sarili niya. The flesh eating itself up. At napapansin mo ba, gumagaan ang pakiramdam. Nababawasan ang layers ko. Di ba? Spiritually speaking, your youthful desires are being consumed because of your hunger of the presence of God. The more na nagugutom ka sa presensya ng Diyos, the more na nawawalan ka na ng interes sa pagkakasala. At the more na uhaw ka sa pagbubos ng presensya niya, the more na hindi mo hahayaang maubos yung matitira sa'yo. May nakukuha ba kayo? Yes. May nagugutom ba sa presensya niya? Yes. Oo, Pastor. Pati pagkain gutom. I believe that the Lord already spoke to us. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi ko palagyan ng title ito. Kasi ang lawak. I just entitled it, The Presence of God. But more than what we now know, I pray that we experience the indwelling presence of God. Sa mga nanonood po online, maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. We hope to see you again next week. 9:30 pa rin, dito pa rin sa Facebook Live. At we hope and pray na patuloy mag-bless ng Diyos ang buhay niyo, ang presensya niya ang sumama sa inyo. God bless po everyone.